bayan. Nako, ang dami talagang abogado. O another na naman na abogado, mga ka-GP Natics, na talaga naman. Ito panibagong abogado. Bulok na abogado. Itong si, mga kababayan, si Harold Respicio. Akalain mo nga naman, mga ka-GP Natics, bakit kaya pag naging DDS, nagiging tanga? Saan ba napunta ang utak nito? Sa ilong ba, mga kababayan? Hindi raw po krimen ang conspiracy, sabi niya. Oy, GP, gawa-gawa mo lang yan. Hindi naman sinabi yan ni Harold Respicio. Magaling yan. Okay, sige, tingnan natin, mga ka-GP Natics, kung di nga niya sinabi yan. Eto po sa isang pahayag, mga kababayan, marami na ngang maangal Marami na din po ang nananawagan na dapat ipa-disbar na itong si Attorney Harold Respicio. Mga kababayan, sabi niya po dito, calling all lawyers in the Philippines. Sabi ni Attorney Harold Respicio, hindi daw krimen ang conspiracy to commit murder sa Pinas. To defend Sara Duterte's admission na kumausap siya ng taga-tegi na no joke, no joke. Tama ba totoo ang sinasabi ni Attorney Harold? Kasi kung ginugoogle ko, nakita ko na mali ang sinabi ni Attorney Harold. Sana may abogado na sumagot kay Harold kasi paniwalang-paniwala mga DDS sa kanya. Hindi pa naman nagpa-fact check ang mga DDS, mga kababayan. Ito, sinabi niya yan. Hindi krimen ang conspiracy to commit murder. Naku po, mga ka-GP Natics. Kung kayo mga DDS, mapapahamak talaga kayo. So kasi kung paniniwalaan nyo ang narrative na to, darating po sa punto na halimbawa, mga kababayan, sabi niya, hindi raw krimen ang conspiracy to commit murder. Ibig sabihin, kunwari, meron akong kakilala, mga kababayan, may kakilala ako. Kunwari si Jamir Nova, kakilala ko yan, mga ka-GP Natics. Tapos sabi ko kay Jamir Nova, pre, kilala mo ba tong taong to? Kilala mo ba tong taong to? May atraso kasi sa akin to, gusto kong patayin. Sabi niya, kapitbahay ko yan, gusto mo tiktikan ko. Gusto mo sabihin ko kung anong oras, kung anong mga ginagawa niya, sasabihin ko sa'yo. At kung kailan mo gusto na tsugiin itong tao. Pumayag ka dahil kakilala mo siya. Sige pre, tulungan mo ko. Ngayon, si Jamir Nova, mga kababayan, ang ginawa lang niya, tiniktikan lang yung tao. Nandun siya ngayon, tawag dito, ano bang tawag doon sa tao na nasa labas lang, mga kababayan? Lookout, di ba? Lookout lang siya. Lookout lang si Jamir Nova. Ngayon, pumasok ako sa bahay ng pinapabantayan ko. Tapos, dahil may atraso sa akin to, sinugi ko. Mga kababayan, sinugi ko. Nung sinugi ko, ang problema, nahuli kami ng pulis. 'Di ba? Dinakasuhan kami ngayon, mga kababayan. Nung nakasuhan kami ngayon, sabi ni Jamir Nova, ay wala po akong kaso diyan. Sabi po kasi ni Attorney Harold Respicio, hindi daw po krimen ang conspiracy to commit murder. Mga ka-GP Natics. Sabi pa ng batas, ignorance of the law excuses no one. So yari ka pa rin. Kahit sabihin mo na dahil nga maling akala ka, dahil pinaniwalaan mo si Harold Respicio, dahil DDS ka, mga kababayan, kulong ka pa rin. Hindi po magiging alibay mo yung hindi ko alam na ganun pala. Hindi ko alam na ang conspiracy pala to commit murder ay isang krimen. Kakasuhan ka pa rin, makukulong ka pa rin. Bakit, mga kababayan? Ito po yung sabi dito. In Philippine criminal law, conspiracy occurs when two or more people agree to commit a felony and decide to carry it out. Under Article 8 of the Revised Penal Code, conspiracy is generally not a crime on its own. It is primarily a way to determine who is criminally liable for a crime that was actually committed. Okay, puntahan natin yung issue ni Sara Duterte at nung kanyang mamamatay tao or assassin na kanyang kinontrata, mga kababayan. Dahil ang papatay ay yung assassin at hindi naman si Sara Duterte ang gagawa,
ang gusto bang palabasin ni Harold Respicio mga kababayan, yung inutusan niya ang dapat makasuhan at yung nag-utos walang kasalanan? Yung nagbayad sa tao ang walang kasalanan? Ang makakasuhan lang yung tao na kinausap niya, yung assassin na binayaran niya para pumatay kay BBM, kay Efelisa at kay dating Speaker Martin Romualdez? Hindi po mga kababayan, dahil unang-una, hindi po mangyayari ang krimen. Okay? Kung wala pong tao na magbabayad, 'di ba? Kumontrata doon sa isang tao. Ngayon, hahanapin na naman natin, GP, paano mo mapapatunayan ngayon 'yan na merong conspiracy dyan sa bagay na yan at merong pagbabanta? Wala namang ebidensya, wala namang black and white na kanilang kontrata. Mga ka-GP Natics, hindi kailangan ng kontrata sa isang krimen. Dahil alam natin, ang isang krimen, hindi naman po yan legal. Illegal po yan, kaya po hindi yan bina-black and white. Huwag po kayo magpapaniwala dun sa sinasabi nitong si, mga ka-GP Natics. Etong si Bong Suntay, mali po yun. Hindi ganon, mga ka-GP Natics. Maling-mali po yun. Dahil wala po kayong makikitang black and white sa isang krimen. Siyempre, di nila ilalaglag yung sarili nila na kailangan pumirma sila, ganito yung kasunduan, ganito ang bayad. Diba? Walang ganon, guys. Halak ka. Kaya katarantaduhan po yung mga pinagsasabi ng mga DDS na pawang mga abogado pero ginugulo ang utak ng mga tao. Paano tayo matututo? Dapat nga bilang abogado maging responsable tayo para turuan natin yung mga non-lawyers na kababayan natin para maimulat ang kanilang mga mata, ma-enlighten sila. Hindi, ang ginagawa natin ay minamali pa sila. 'Di ba? Ginagawa natin, dinadala natin sila sa lusak. Nilulubog natin sa kumunoy. 'Di ba Tita Josephine? The mastermind and the hired assassin are both liable for murder. Sabi ni Seven Samurai. Correct. Magkaiba lang siguro ng bigat yan, mga kababayan. Pero parehas po silang liable sa kasong murder. Hindi po pwedeng sabihin ni Harold Respicio, hindi krimen ang conspiracy. Kalukuhan yun, katarantaduhan yun. Naalala nyo mga kababayan, si Digong, nung siya po ay inimbitahan sa House of Representatives, ito pakita ko na rin sa inyo. Usapan po ito tungkol sa conspiracy, mga kababayan. Dahil nga, si Digong ang nag-utos doon sa mga tao niya para gumawa ng extrajudicial killings. Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order. Yun. So doon ang tama talaga doon ang tama ni Sara Duterte. Conspiracy by principal conspiracy po ito by principal of inducement. Yan ang tama niya kasi siya ang nag-uutos Tama yung sinasabi dito ni Arda yan, mga kababayan. Accomplice, accessory to the crime gets the same penalty. Itong si 3-in-1 Respicio, misinformation. Without the reward, Oh. these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Yes, but Thank you, if Mr. police is President. supposed to do his duty, he goes to school for 2 years. He received instructions to how to go about his duty, and we have to give the presumption of
regularity. That's a principle of law. Thank you, Na Mr. President. Pag every time na may ginawa kaya in your favor is the principle of regularity Presumption in the of performance regularity of duty. of performance of official duty, Mr. President. Tinuturuan Thank you for pa your si Digong. enlightenment. Mr. President, I wish to ask, with all due respect, Mhm. considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities, can Well- I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Wait. Oo nga naman, mga kababayan, bakit ba tinawag na 3-in-1 si Respicio? Hindi ko alam ha, promise. Pinagtataka ko yan, nakikita ko sa mga comment section 3-in-1. Ma'am Ardayan, please answer. Syndicates. Mhm. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan ninyo yan. Eh, just like a commander, or not a military, police, iutusan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, iyo yan. Iyo talaga yan. Kung hindi ka naman bobo na mayor, hindi mo iwanan yung tao na inutusan mo. Unless yung pumunta doon, inutusan mo mag-operate ng illegal gambling or mga droga, tapos nag-rape, kung anong ginagawa na kabalastugan, ako na mismo ang papatay, hindi na kailangan na hintayin mo pa. Mr. President, earlier, you conformed to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility as an extrajudicial confession of guilt. You said yes to that. Yeah, hindi. No, I'm just reiterating the question, Mr. It- President. It's not about guilt or a wrong. What I'm saying is that yung lahat ng inutusan ko yung war against drugs, Oo. o yung isang platoon dyan o isang batalyon, kung ano yung ginagawa nila, kaya I take full responsibility for that. Mr. Okay, so bakit natin to ipinapakita, mga kababayan? It's totally a different tawag dito. Magkaiba yung sitwasyon. It's a totally different situation naman ito. But again, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito ay yung conspiracy. Okay, si Digong Duterte, he is the one, mga kababayan, he is the one na nag-utos dun sa mga tao para gumawa po ng kabalbalan. Okay, so dapat, mga kababayan, ay managot talaga siya doon. At sinabi niya naman na yes, ako ay responsable sa mga bagay na yan. So mga kababayan, yan ay principal by inducement. Okay? Siya yung siya yung utak, mga kababayan. Parang si Sara Duterte, 'di ba? Siya po ang utak ng planong pagpatay, kahit pa sabihin natin na wala namang mga kababayan, dahil ang kanilang paliwanag po doon sa kanilang kaso ngayon, wala naman nangyari. Buhay pa rin naman si Presidente. Buhay pa rin daw si Lisa. Buhay pa si dating Speaker Martin Romualdez. Dahil ito daw ay conditional. Mga kababayan, again, alalahanin po natin, back to basic, pumunta tayo sa konstitusyon. Wala naman po sinasabi doon na conditional threat, mga kababayan. A threat is a threat. 'Di ba? You already talk to someone na patayin itong tao na to if ever na ikaw ay matsugi, may mangyari sa iyong masama. Ibig sabihin, mga kababayan, you planned ahead of time. 'Di ba? You planned. You talk to someone na hindi na pwedeng bawiin yun eh.
mga ka-GP Natics. At sinabi mo na ito sa publiko. No joke pa nga ang sabi mo. No joke eh. 'Di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo walang crime? Sabihin nyo walang conspiracy? Eh, ikaw ang nag-utos, ikaw ang mastermind eh. Without you, eh siguro naman mga kababayan, hindi gagawin ng tao yun. 'Di ba? Kung hindi mo pinangakuan, hindi gagawin ng tao yun. Kung wala kang binigay na kondisyon, hindi gagawin ng tao yun. Tapos biglang, mga kababayan, kabig ang mga halimaw, mga impakto ng mga abogado mo o mga kaalyado mong mga abogado, ginagawang tanga ang mga Pilipino, mangmang na nga kami, ginagawa nyo pa kaming lalong mangmang, imbis na turuan nyo kami pagdating sa batas, mukhang mga kababayan, hindi dapat natin dala sila pakinggan at dapat kapag naririnig natin ang mga abogado na ito na nanggaling sa partido or sa kampo ng mga Duterte, dapat mag-isip na kaagad tayo. 'Di ba? Dapat doon pa lang, uy, nanggaling sa mga Duterte. Oh, kailangan dapat aralin muna natin bago natin sabihin kung tama o mali. 'Di ba? Oh. Iruin mo, maraming mapapahamak ng mga DDS. Sa bagay, DDS, kapag pinaniwalaan nyo si Harold Respicio, kasalanan nyo yan. Diba? Kasalanan nyo yan. It's your responsibility, mga kababayan, mga DDS, no? Nabalansihin, tingnan kung totoo dapat yung kanilang mga sinasabi. Dahil baka mamaya, no? Dahil sa mga DDS na to, napapahamak na pala kayo, hindi nyo pa alam. Oh, sabi ni Mama Mary Jane, nagtuturo ng mali. Ikapapahamak ng kapwa natin Pilipino. Tapos sasabihin nyo, mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin ang mga Pilipino. Hindi, mali. Mahal ninyo ang sarili ninyo. Mahal ninyo ang bulsa nyo. Diba? Yun ang totoo. Mahal ninyo yung mga kamag-anak ninyo at ang apelyido ninyo. Yun ang katotohanan. Hindi nyo mahal ang mga Pilipino kasi kung mahal nyo mga Pilipino, kung mahal nyo mga kababayan natin, hindi nyo ituturo sa maling landas at sa maling kaalaman. Dapat. Sabi ni Ma'am Sonia Darnaila, pwede po ba irespeto din natin si Ethel Lisa instead of Lisa lang? She is our first lady. Hindi ko po... Ethel Lisa po yung sinabi ko. Hindi ko naman po sinabing Lisa lang. At saka, mga kababayan, kaya ako minsan nababanggit na Lisa, okay? Kasi binabanggit ko, ginagaya ko yung sinasabi nila Sara. Di ba sabi niya, pagkakasabi niya, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa, patayin mo si Romualdez. 'Di ba? Ganun ang pagkakasabi. Oh. Kaya minsan siguro na may misunderstand nyo lang po. Pero I didn't mean it. Hindi ko po intensyon na bastusin ang first family. Kasi if I do, hindi nyo na po ako makikita na magbablog para sa administrasyon. Hindi nyo po ako makikita na pinagtatanggol ang Pangulo. Hindi nyo po ako makikita na binabanatan ko mga DDS. No? Ganun lang po kasimple yun. So yung mga simple na ganyan, mga kababayan, siguro hindi na natin dapat palakihin yan. Diba? Kala ko kapag narinig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap-hanap mo, pamparam, biset. Diba? Grave threat, pagbabanta is already a crime. How much more ipagbantaan mong papatayin ang sitting president? Correct. Mga kababayan, di ba? Sabi ni Annette Alegre, low lawyers. Not a big deal kahit lang ang pagkasambit. Thank you so much, TJR2K26. Hindi na TJR2K25, ba? Thank you.
Wala naman po problema sa mga sinasabi ni Boss GP. Normal lang yan. It's okay naman yon, sabi ni Ate Cholang. Maraming salamat sa mga nakakaunawa, guys. No? Hindi. Sa akin, di rin naman big deal yon. Kaya lang ayaw ko mabigyan ng maling impression na hindi ko sila ginagalang. Tandaan nyo, guys, mga kababayan, kung sino, siguro, pwede kong sabihin, no, na talagang kami, I myself, totoo yung pinapakita ko po na paggalang, respeto, at pagmamahal po sa ating Pangulo. Hindi nyo po alam kung paano po kami lumaban, lalong-lalo na nung panahon po ng eleksyon. Pero hindi ko po yun hindi ko po yun sinusumbat ha, mga kababayan. Dahil yun ay pinili naman namin di ba? Bawat landas na tinutahak natin, yun ay pagpili natin. Ang sa akin po sa tama. So, yung panganib, mga ka-GPnatics, yung gutom, 'di ba? Yung puyat, yung pagod, grabe din po ang sakripisyo namin noon. So, yung mga ganitong mga bagay sa totoo lang, no, minsan nakakadismaya kasi mayroong mga tao na yung mga ganon pinapansin, pero yung laki ng nagawa ng tao hindi napapansin. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. Dito sa pagbablog, guys, napakamahirap nito. Sa totoo lang, kaya hangang-hanga ako kay Pebbles. Hangang-hanga ako sa halos makipagpatayan, pinagbabantaan ng kanilang mga buhay para lang ipagtanggol ang Pangulo. Ako hindi ko kaya. Hindi totoo. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Pebbles. Kasi marami siyang marami siyang mga impormasyon talaga. Lalim ng kanyang mga kaalaman pagdating sa mga bagay na to. At ako, hindi ko kaya yun. 'Di ba? Pero hanga ako sa ginagawa niya para sa presidente, para sa first family. No? Sa AU at US at UK at Singapore, nasa house mo na para kadamputin agad for threatening life of the president. Dito, mga kababayan, 'di ba? Sinambulat niya na sa buong mundo. Hanggang ngayon, wala pa ring dumadampot. Hanggang ngayon, mga ka-GPnatics, yung tao, tawa pa rin ng tawa. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, si Sir JP napaka-respeto po niyan. Kung sa ibang vlogger lang po, ikukumpara, wala pong katulad si Sir JP. Naku, napakasala. Thank you, Ma'am Marlene Valencia. Tama ka JP, tatawagin mo ng president pero murahin mula ulo hanggang paa. Yung iba po, opo, gamot pero grabe manira. Wow. Grabe. Ayun, mga ka-GPnatics, no? So mali po yon, mga DDS na nanonood dyan, wag nyo pong susundin ang taong ito. Otherwise, kayo po ay mapupunta. Mali na po kayo ngayon, no? Na kumakampi kayo sa mga DDS. Tapos susundin nyo pa ang sinasabi ng taong ito, mapapahamak po kayo. Ito po ay isang warning lang para sa mga kababayan natin. Kasi tayo naman, magkakaiba man tayo ng posisyon, magkakaiba man po tayo ng pinaniniwalaan. Pero pagdating sa ganitong bagay, ayaw ko po kayo na mapapahamak kayo. No? Ayaw ko rin mapahamak kayo dahil gusto nyo lang may manood sa inyo, gusto nyo magkapera, ay gagawa kayo ng mga fake news na kagaya nito, susundin nyo to. Naku po, mapapahamak po kayo. Mas magandang paghirapan nyo po ang mga bagay-bagay. Ang Diyos po gagawa ng paraan para kayo po, mga kababayan, ay magkaroon ng mga pangangailangan ninyo. Good provider po ang ating Panginoon. Diba? Seven Samurai, BP robs you indeed. Good Saturday evening chat. Ay, nga pala si Mama Annette Alegre, nasa ano ka pa lang? Nasa US ka, no? PST. Oo. Masisira ang buhay nyo, mga DDS. It's a matter of addressing in a normal ways of saying it. Normal lang yon. Pag DDS follower ka, magiging tabogo ka. DDS, sama-sama tayong rally, talon kayo sa bangin. Ay, okay. So, ito naman ang natin, mga kababayan. Sabi ni Luz Padre, kung sa amin dito sa Israel, tatawagin ka sa court agad. Masyado kasi dito, yung demokrasya, masyadong maluwag, mga ka-GPnatics, na to the extent na talagang naabuso, no? Ito naman ang pag-usapan natin.